Kain tayo. First, ang kakainin ko ay okra. Favorite ko to. Si Michael ayaw nito. Healthy pa naman to. Oh. Okra, tsaka talong. Favorite ko to. Basta lalagain. Sarap. Alam nyo, sobrang matibay sa tiyan yung kakain ka ng gulay. Walang hanin, walang tinapay, walang mga matatamis. Basta gulay lang kakainin mo. Marami, walang problema. Matibay sa tiyan. Ahem. Sarap. Kaya sobrang helpful talaga yung tanim ko dyan sa harap namin. Yung sitaw ko nakatanim sa gate. Sa gilid ng bahay namin, nakatanim yung aking kamatis, alugbati. Okra lang wala, tsaka talong. Baka itong year na to magtatanim ng okra. Wala kasing space eh. Bukas, babalik kami sa internal doctor ni Michael dito sa hospital. Malapit lang dito sa amin. Pero ngayon, mamayang 3 p.m., ano yun, sa mata, ophthalmology. Ano talaga to, ginagawa niya to every year, yearly. Para namomonitor niya kung saan na ba yung ano na balagay ng katawan niya. Pati yung sa mata niya. Kasi dati, nasa Cabanatuan pa kami, lagi kami nandun sa eye center. Simula nung lumipat kami dito, eto lang, first time pa lang namin kikitain yung eye doctor niya dito sa Pampanga. Isang taon na. So, kailangan na talaga. Super urgent na. Kasi isang taon na wala siyang ano eh. Hindi siya nagpunta sa eye doctor niya. Sa case niya kasi kailangan ano i-monitor. Kailangan merong laboratory testing every year. I-monitor yung sugar niya, tsaka yung mata niya. Kasi parang connected yun eh, di ba? Kapag ka-diabetic ka, connected pati yung mata mo. So, yun, kailangan, binabantayan. Hindi talaga pababayaan, kailangan yearly. Sabi pa nga nung internal doctor niya, dapat every 6 months. Yun, hindi niya ginagawa yung 6 months kasi, syempre, gastos. Di ba? 1 year. Sa totoo lang, gusto ko yung gumaling. Kaya syempre. Maselan kasi sa pagkain, katulad nito, mga gulay-gulay, mura to. Diba? Tsaka tinatanim ko lang, hina-harvest ko lang, libre. Ayaw niya nito, hindi siya kumakain. Siyempre, Amerikano nga naman, hindi naman yan sila sanay sa mga ganitong mga dahon-dahon. Ang nakasanayan lang niya yung carrots, broccoli, mga ganyan, cauliflower. Aray, pait. Ako kahit ang sama ng lasa kakainin ko, basta alam ko na para yun sa sa good para sa katawan ko, kakainin ko yan. Kahit anong lasa, kahit ang sama ng lasa, kakainin ko, pipilitin ko. Kasi kailangan siya kasi ito na nasa isip ko, kailangan siya ng katawan ko. Hindi siya kailangan ng isip ko, hindi ko siya kailangan sa bibig ko, pero kailangan siya ng katawan ko. So, which, kailangan natin alagaan yung sarili natin. Ganun. So, kailangan parasahin yung sarili niyo, na ilagay siya sa katawan mo. Ganun. Kasi ito yung pagkain ng katawan natin. Healthy food. Diba? Kasi si Michael, nakasanayan niya yung beans. Nakalagay sa lata, yung nabibili lang sa Walmart. Ganun. Yun, kasi nga mahal daw yung mga gulay, yung mga fresh gulay, mahal. So, yung sa mga nasa lata, gumagawa yun siya ng pagkain sa Amerika. Yun, mga nasa lata yung gulay niya. So, di ba, hindi yun healthy kasi madami yung preservatives. Kasi nga nasa lata na. Laki ng luya. Pagkakainin ko. Wait lang. Laki kasi. Sa totoo lang, dati hindi ako kumakain ng mga ganyan. Ngayon kasi magka-40 na ako.
Parang kailangan ko na talagang magpakabait sa sarili ko. So, sa April 14 na ako. So, ito na yung stage ng papunta na tayo sa real life. So, kailangan talagang alagaan ang sarili. Tama na yung mga kung ano-ano lang na pagkain. Ano yun? Ano, next. Yung ating bangus. Favorite ko to, bangus na paksiw. Malasa kasi yung ano yun, yung isda, yung laman niya, di ba malasa? Gusto din yan ni Michael, kaya lang naiinis siya dahil sa mga tinik. And ayaw niya naman, nahihimayan ko siya, ayaw niya. Gusto niya siya. Tapos pag napagod siya, sasabihin, I'm okay. Sasabihin niya, I'm okay daw kahit walang ganyan. Saka manok na lang daw siya, tsaka pork, beef, ganyan. Wag na daw yung isda. Okay lang daw siya kahit walang isda. Ganun siya. Pampano, mahal kasi. Pero bibili na ako nun. Para sa kanya. 250. Dalawang peraso. Haba na ng video ko.